Legit ba yung mga nag-o-offer sa inyo na dropshipping o kaya wholesaling na line of business or line of work? Meron kasi nag-direct message sa akin and obviously nag-aalok ito ng business proposal. Sabi niya dito, "Hello Anthony, great day. Curious lang ako if familiar ka with wholesaling and dropshipping business sa JC." So yung word na wholesaling and dropshipping, I think familiar ako dyan, pero yung JC, not yet. And then, if not yet, and gusto mo malaman ang system, if paano ang ways to earn, or, somebody na gusto ng extra income, let me know. So, authorized ako to assist, pwedeng-pwede sa mga busy at nasa abroad. Sad to say, although alam kong malaking opportunity yan, na ide-decline ko muna itong mga offer na opportunities, it's because alam naman natin lahat na katatapos lang ng board exam ko, ng NCLEX board exam ko na sobrang mahal, as in sobrang mahal talaga yung NCLEX na yan, kaya kailangan ko talaga siyang i-exam and ipasa. And ngayon naman, pina-prioritize ko yung pagpapasa ng dokumentos ko kasi malay natin baka lumusot ako sa mga ina-applyan nating trabaho at makapag-practice ulit ako sa pag-duty. Ang pagkakaalam ko kasi sa wholesaling and dropshipping business, ito yung kapag start up ka ng small, medium enterprise. Ibig sabihin nito, maglalabas ka talaga ng pera para bumili ng products, para bilhin mo yung new franchise. Tapos, pera pang process sa mga dokumentos mo para sa small, medium enterprise mo. So marami ka talagang gagawin if you would like to decide na maging entrepreneur. Siyempre, sigurista tayo. Kaya chinek ko talaga yung personal profile ng tao nag-aalok sa akin ng wholesaling and dropshipping business. Tapos, nung tinignan ko, napansin ko na, matino naman siya. Okay naman yung mga pinopost niya. Walang aggressive post, walang namimilit na post, just personal lang na activities niya. And ang napansin ko dito is, hiwalay yung kanyang personal activities doon sa pag-promote ng wholesaling and dropshipping, which means, nirerespeto niya ang kanyang personal space. Ibig sabihin, na-feel ko na very legit tsaka malinis yung intention niya. And alam ko naman na nagbabaka sakali siya na baka as a content creator, baka akala niya nakaipon ako, which is not. And baka pwede kong kagatin yung ino-offer niya. Which is, for me, legit naman. Kaya definitely, hindi po scam yung wholesaling tsaka dropshipping business. Yun nga lang kasi, kailangan mo talagang maglabas ng malaking pera para makapag-invest ng franchise, yung products, tapos yung manpower na ipapasweldo mo sa mga tao magbabantay doon sa cart na ibibigay sa'yo. So, medyo matrabaho din siya, medyo mas challenging. Pero, kapag seryoso ka talagang maging isang entrepreneur, okay na mag-start up ka itong wholesaling and dropshipping with the right leader or with the right na mag-guide na tao sa iyo. Pero kahit na legit itong wholesaling and dropshipping, piliin nyo yung tamang tao na mag-guide sa inyo. Siguro mas maganda kapag medyo kakilala nyo and alam nyo yung background profile niya kaysa sa mga tao na hindi nyo kakilala kasi kapag magkakaroon ng problema, hindi nyo makahabol yung tao na yan kapag hindi nyo masyadong kakilala, lalo na kapag magtatago na siya, if everyone na nagkaroon talaga ng problema. Kaya para sa taong nag-attempt na mag-offer sa akin ng wholesaling tsaka dropshipping business, ang masasabi ko lang is I hope na makahanap ka ng iba pang mga clients. Malay mo, kapag magbakasakali ka sa ibang tao, mag-yes sila sa'yo and magpapaguide kung paano patakbuhin yung wholesaling and dropshipping business. So, yun lang po. Thank you and good luck.